I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again, Filipinos and OFW. Ayan, Marcos Luis and supporters, shout out po sa inyong lahat. Nako mga kababayan, mayroon po akong ibalita sa inyo. Alam nyo ba ito si Harry Rakita? Nako mga bes ha, nagtangka siyang lumayas papunta sa ibang bansa, kung saan man ito. Tingnan nyo, basahin ko po sa inyo ha. Sabi po ng News 5, nagtangkang magtungo sa Estados Unidos si dating presidential spokesperson Harry Roque, pero naharang umano siya nang subukang dumaan sa Japan. Agay! Ayon sa Bureau of Immigration. Akala nyo ha? Akala niya kasi guys ha? Hindi kumikilos ang Pilipinas. Di ba? Alam nyo naman kung ano ang ibig kong sabihin. Siguro mga kababayan, talagang ang Pilipinas and Japan ay mayroong pag-uusap. Dahil itong taong ito, kailangan huwag palusutin. Di ba mga kababayan? Ay! Parang hindi nyo kayang basahin ang Marcos administration kung paano gumalaw. Kayo naman, kala mo makawala ka. Tingnan nyo guys yung nangyari kay Garma. 'Di ba? Nakalusot nga papuntang Amerika. Pero anong nangyari pagdating sa Amerika? 'Di ba naharing siya ng US Immigration? Ano ngayon ang nangyari sa kanya? Nakakulong. Yung dating pulis sa ito Colonel Garma, itong dating general manager ng PCSO. Hanggang ngayon nakakulong siya. Tuloy, sabi dito, meron po kaming alam na pumunta rin siya ng Japan. Hindi po siya nakaalis, supposedly bound for US. Pero deny flight at check-in. Ano ngayon? Karma is real ba? Wala rin pong holdings ang Japan, police at immigration. After that, wala na po kaming impormasyon saan ng Fortunato Mahan Jr., Chief ng Intelligence Division ng Bureau of Immigration, which is ang BI. Ayan. Ano guys ang kapalagayan nyo? Nasaan napunta ngayon si Harry Rakita? Baka mamaya pumunta na ng ng China guys ha. Sabi, tuloy, kinumpirma ng BI, which is ang BI, Bureau of Immigration yan guys sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Ngayong Martes, March 4, na namataan din si Roque, pati ang kanyang asawa sa Dubai, agay, at Singapore. Wala pang karagdagang impormasyon ang ahensya sa kasalukuyang kinaroon ni Roque. Agay. Sabi ko sa inyo guys, nakalabas ng bansa. Ang tanong, bakit po siya nakalabas ng bansa? Saan kaya dumaan ito mga kababayan? Yun ang tanong. Big question po yan sa immigration natin. Bakit po nakalabas yan? Supposed to be, hindi po nakalabas kung nasa kung pinahold ang kanyang mga flights kung saan pupunta ng mga bansa. Nako. Pero ganun pa man, good job sa Japan na immigration kasi hinold siya doon. Hindi siya nakalusot. Ayan, Harry Roque, nagtangkang pumuslit papuntang US. Sabi ng Bureau Immigration. Agay! Tingnan natin yung mga nagko-comment. Sabi dyan hindi rin naman siya makakatagal sa US. Una, kung tourist ka, dapat exit ka rin. Lalo na ngayon, si Trump ang president. Pero kung marami ka pera, ikot-ikot lang bawat country. 1 month to 2 months, din malaki gastos noon. At the end, Pinas pa din ang bagsak. Tama. Bakit kasi mga kababayan, hindi niya harapin yung kaso niya dito kung talaga wala siyang tinatago, 'di ba? Ang hirap ng nagtatago kahit madami kang pera. Ay oo talagang mahirap talaga. Ayan baka nasa Rimbo lang siya nag-slide kasama ng asawa niya. Kasi nga ang issue sa kanya, alam niyo naman siguro 'yun, 'di ba?
yung hearing po ng Quadcom, ang nalaman po, yung pera niya lumobo. Dating 125,000, nagiging 125 million, mga kababayan. O sabi dito, yari ka na, dampot sabon ka na, kulungan ngayon, siguradong mag-enjoy ka, agay. Alam nyo guys, no, napakataas pa naman ang pinag-aralan nito ni dating spokesperson Harry Roque. Bakit? Kung wala siyang tinatago, bakit ganito? 'Di ba? Ba't nagtatago siya? So, ibig sabihin, obvious na obvious, may tinatago talaga siya. Ang hirap hulihin pag maraming pera, agay. Siyempre, ikot-ikot yan around the world. O, yan o, pinagbawal ng pacifier sa US, agay. O, pag hindi mananalo mga tao ni PBBM, tapos after PBBM term, tapos if mananalo president yung DDS, ay hindi na po mangyayari yun. Never. Yan po ang sisikapin ng majority ng Pilipino. Hindi na po makakabalik itong Duterte family sa palasyo. Mark my word, tandaan nyo po yan. Never at never na mangyayari yan. Yan ang pakatandaan nyo. Huwag kayong masyadong nagpakakasiguro dahil ang social media ngayon, talagang malakas ang access nin. Buong kapuluan ng mundo ang social media. Kaya napapanood kung ano po ang mga issue ng mga Duterte. Yan ang ilagay sa utak nyo. Huwag kayong masyadong assuming. Lalo na yung issue laban dito sa mag-amang Duterte. And lalo na po si Pulong, may bagong kaso ngayon, 'di ba? May bagong ebidensya ang DOJ laban sa kanya. Kaya huwag kayo masyadong nagpapakasiguro. Kahit sabihin mo, dumating man ang panahon, years after years, makaupo man ang mga apo ni Duterte, ay sus, hindi nyo kayang kalimutin ang mga history na kinasasangkutan ng dating Pangulong Digong. Hindi, totoo yun. Lalo na itong mga maraming namatay sa EJK. Sa tingin nyo kaya mawawala yan sa isip ng majority ng Pilipino, no? Kayo lang mga DDS ang nagsasabi niyan. Sigurado madami na naman kakanta laban kay Marcos. Nako, para sabihin ko sa inyo mga DDS, ang Marcoses, dekada na po yan. Dekada ng sinisiraan ng mga Marcoses. Ang dami nga ang kumakanta Ang daming mga nagsasalita laban sa kanila. Kaysa daw may igatin with, kaysa may gold daw, kaysa magnanakaw daw, inubos ang kaban ng bayan. Biro nyo? May napatunayan ba kayo? Wala kayong napatunayan. Kasi wala. Yung mga nagbibintang, yun ang totoong magnanakaw. Sa loob ba naman ng ilang taon, nakaupo sa Malacanang ang Marcos Sr. Tingnan nyo naman, ang mga legacy na iniwan niya hanggang ngayon. Kung talagang may ginawang anomalya yung dating Pangulong Marcos Sr., hindi sana makaupo yung anak niya. Pero hindi Dahil mababait sila lang may malasakit sa bayan. Lahat, totoo yun. Kahit sabihin nyo, i-deny nyo, mga anti-Marcos, yun po ang katotohanan. Sila lang may malasakit. Lumula nung umupo ang 1986 yung mga pangulo, umasenso ang bansa. Tingnan nyo, ang bansa natin, mayroon ba? Nakikita nyo, mayroon? Pag-asenso, wala. Mula nung umupo si Cory, maraming mga OFW, nag-iibang bansa kasi kahirap sa Pilipinas. Nung umupo si Digong, ganun din, walang asenso. Mas malala nga daming namamatay. Daming perang nawawala. Binansagan pa nga siya, the most corrupt politician of the year 2017. Hindi na sundan yun, tuloy-tuloy na. Hanggang ang daming mga natutuklasan, hindi kayo naloka. Okay, masyadong nagpakasiguro. Mayroon pa kaming Congressman Sandro Marcos. Yan ang pakatandaan nyo. Nandiyan pa si Speaker, nandiyan pa si First Lady. Pwede silang tatakbo sa pagkapangulo. Walang DDS. Ay sus. Tindi tamba sa paggigipit ka. Walang panggigipit ang House of Representatives. Ginagawa lang nila yung mga trabaho nila. Ano ba naman kayo? Di ba? Maniniwala sa magpinsa na yan. Ginagamit nila ang pera ng taong bayan para manggipit ng nagsalita laban sa kanila. Ay sus, kung makapagsalita ka naman. Ay sus! Tandaan nyo, sino ba ang unang nanggulo? Di ba ang mag-amang Duterte? Sila ang maingay sa social media, ang nang-aaway, sinisiraan si Pangulong Marcos Jr.
Tumatakbo pa siya sa pagka-presidente last 2021 to 2022, siniraan na ni Digong. Mahusay talaga si Harry Roque magtago ayan. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Well, anyway, unti-unti na, isa-isa na silang mapupunta na sa kulungan. Dapat harapin nila, ipagtanggol din nila yung sarili nila kung talaga wala silang kasalanan. So yun guys, ang pinaka latest updates ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong watching. See you again in my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.